para maging ganap na brooding pen mga boss, ako ay naglalagay ng trapal. Yung naka-roll up na trapal. At kasama sa ating pagkukondisyon ay pwede nating gawing flying pen. Pagkatapos ng flying pen mga boss, pwede rin siya ulit gawing keeping pen. Kaya pinaka-ideal at pinaka-multipurpose ang ganitong sukat at materyales ng isang flying pen. Bago ko makalimutan, dahil ang kanyang frame ay naka-welding at naka-fix ng maayos yung kanyang pinakababang dingding na galbalong, ganun din ang kanyang bubungan at ang nakabalot mismo sa ating flying pen ay yung 3/4 size na chicken mesh na medyo malalaki ang butas, makakapal yung alambre. Syempre mga boss, itong ating pintuan ay may maayos na bisagra yan. At saka, lagyan nyo ng lock. Kaya, yung alas na manok ninyo or yung mamahaling trayo ninyo or inyong breeding materials, kahit ilagay nyo dyan, hindi kayo basta kabahan na mawala. Dahil materialis puertes yung inyong flying pen. At i-share ko rin sa inyo mamaya mga boss kung paano nyo siya i-secure ng maayos pero movable. Sa ganitong size ng flying pen mga boss, pag ginamit ko na siyang breeding pen during breeding season mga boss, lalagyan ko lang siya ng frame dito. Kung nasa probinsya kayo, pwede kayong gumamit ng kawayan or anything na available sa inyong lugar. Pwede rin kahoy na frame. At saka hapunan. Sa gitna mismo mga boss. Pero nasa maximum height. So pag sinabi kong maximum height, pwede na kayo maglagay ng kanyang roosting pole sa height na 6 to 7 feet. Nasa sa inyo na yon. Preference nyo na yun mga boss. At dyan sila magro-roast paggabi. At ang aking nilalagay na inahin mga boss ay 4. 4 na inahin. Isang tandang at 4 na inahin maximum. Bakit? Dahil 4 lang yung available na pugaran. At ang pugaran ay aking paboritong inilalagay sa bawat sulok ng ating flying pen na kung saan ay hindi naka-expose sa labas. At medyo nasa mababa ng konti kaysa doon sa mismong roasting pole nila. Bakit? Let me explain mga boss. Kaya dito ko inilalagay yung pugaran ng aking mga inahin sa flying pin na to para iwas disturbo from the outside. Dahil pag ang manok ay inyong sinisilip habang siya ay nangingitlog, naiirita po yan at nai-stress. Kaya po, minsan, yung mga itlog ay mayroong gat-gat sa amin sa Ilocano, may gatla sa gitna or sa medyo dulo ng itlog. Dahil yun po ay hindi niya naiiri. Posibleng siya ay nadisturbo habang siya ay umiiri at tumigil siya sa pag-iri. Dahil nga, maaring ang disturbo ay from the outside. Kaya pag inilagay nyo siya dito sa pinaka gitna ng natatabingan ng ating yero, kampante siyang makapangitlog ng malaya na walang disturbo mga boss. Kung bakit dito ko piniling ilagay mga boss yung kanilang pugaran na mas mababa kaysa sa kanilang roosting pole ay ganito. Ito po ay instinct ng mga ibon na kapamilya ng ating mga manok na sila ay dumapo
sa pinakamataas na bahagi na available nilang tutulugan. Katulad ng roosting pole sa kaso ng ating flying pen. Kung mapapansin nyo sa wild or sa inyong bakuran mga boss, natutulog yung ating mga manok sa pinakabataas na bahagi na available sa kanila. Sa kaso ng ating flying pen, pag ang pugaran mga boss ay inilagay natin dito sa mga sulok na ganito na mataas, may tendency na sila ay lilipat, at pag sila mga boss ay natulog sa mataas na pugaran, syempre maiiputan nila yung kanilang itlog at makukontaminate ng mga bakterya. Kaya pag dito nyo siya inilagay mga boss, pagdating ng kanilang pagtulog, automatic dito sila dadapo. Yan. At nakakasiguro kayo mga boss na mananatiling malinis yung inyong itlog sa pugaran hanggang sa ito ay inyong kunin para ilagay sa incubator. Huwag na huwag po kayong maglalagay ng 5, 6, or 7 inahin sa loob ng breeding pen na to. Dahil wala na kayong ibang mapaglalagyan pa ng pugaran at maaaring may tendency na mag-aaway or magtutukaan ng itlog yung inyong mga inahin pag nagkasabay-sabay sila ng pangingitlog at wala nang available na pugaran para sa bawat isa. Kaya ako, isang tandang at 4 na inahin lamang ang aking inilalagay sa aking flying pen na ginawa kong breeding pen sa panahon ng breeding season. Dito naman tayo mga boss sa brooding. Kung paano ko gamitin ang flying pen na to bilang brooding pen. First thing to do na aking ginagawa mga boss, 5 days bago mapisa yung aking sisiw, itong sahig ng aking flying pen ay aking nililinis. Tinatanggal ko yung mga ipot, kinukudkod ko hanggang sa yung pinaka-topsoil na lamang ang naiiwan. At syempre, itong roosting pole na ating inilagay nung tayo ay nagbibreed ay tinanggal ko na rin. At of course, pati yung 4 na pugaran. Pagkatapos niyan, dinidisinfect ko muna yan mga boss ng any disinfecting solution na nabibili sa inyong paboritong poultry supply. Pero kung medyo bitin yung inyong budget, ay pwede na kayong gumamit ng Clorox diluted sa tubig syempre mga boss para hindi masyadong matapang para pang disinfect sa inyong flying pen. Pagkatapos ma-disinfect mga boss, pwede nyong lagyan yan ng plastic. Any available plastic, pwede kayong gumamit mga boss, yung plastic mismo ng feeds. Biyakin nyo yun at ilalatag nyo yan. Pagkalatag nyo, saka nyo lagyan ng any brooding medium kung ano ang inyong nakasanayan. But in my case, ang ginagamit ko mga boss ay buhangin na may rice hull o kaya ay dinurog na uling bilang beddings. Ang purpose ng plastic mga boss ay para kung panahon ng tagulan, hindi mag-moist yung flooring ng inyong brooding pen. At para maging ganap na brooding pen mga boss, ako ay naglalagay ng trapal. Yung naka-roll up na trapal. Pwede kayong gumamit ng sako or anything. Ang ginagamit ko mga boss ay yung kulay orange na tarpaulin. Pwede rin yung kulay blue. Siyempre, lagyan nyo lang dyan ng kawayan or tubo.
tapos i-roll nyo. Pagka umuulan, yun mga boss ay binababa ko hanggang dito. Para hindi matalsikan yung ating mga sisiw sa loob. Kaya, ginawa kong ang design ng bubungan ng ating flying pen ay level lamang. Hindi katulad nung iba na naka-slant like this. Pero syempre, sabi ko nga, yun ay pabor din sa kanilang pangangailangan. Pero ako, ito ang pinaka-the best na design para din sa aking pangangailangan. Kaya hindi ko sinasabi mga boss na yung kanilang sistema ay mali. Dahil may kanya-kanya po tayong purpose para sa ating mga ginagawa.